Arestado po ang isang lalaking Palestino na sangkot sa iba't ibang insidente ng pagnanakaw sa Metro Manila. Nahuli po siya kasunod ng kanyang panloloob sa isang hostel sa Mandaluyong. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tila may-ari ang foreign national na yan na nagpapaikot-ikot sa loob ng isang saradong restaurant sa Taguig noong January 26, 2026. Pero ang dayuhan na isang Palestinian, magnanakaw pala. Ayon sa NCRPO, natangay noon ang 35 anyos na sospek ang nasa 50,000 pesos na halaga ng mga gadget at cash ng restaurant. Makalipas ang halos 2 linggo, nagnakaw naman ang dayuhan sa isang hostel sa Mandaluyong City at kinuha ang 5,000 pesos na nasa kaha. Nataong nagse-surveillance sa lugar ang mga tauhan ng Anti-Carnapping Section at Regional Intelligence Division ng NCRPO. Narinig daw ng mga operatiba ang paghingi ng tulong ng may-ari ng hostel kaya agad nilang hinabol ang sospek. Nakuha sa kanya ang isang patalim at nabawi naman ang pera. Nang dalhin sa tanggapan ng NCRPO ang sospek, isang TNVS driver ang lumutang at inireklamo rin ang dayuhan. Binuksa itong ating Palestinian na ito at matapos na magpaikot-ikot at magpunta sa kung saan lugar ay hindi na siya binayaran. 2019 nang dumating sa Pilipinas ang sospek at mula noon, nasangkot na umano siya sa mga insidente ng pagnanakaw sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Parang lulong yata sa sugal itong ating Palestinian national na ito. Talaga ginagawa niya ng habit yung pagnanakaw pagka po siya daw ay nauubusan ng pang-tustos sa kanyang pagsusugal. Ilang beses na rin daw siyang nakukulong pero nakakalaya rin dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Ang ibang kaso naman, hindi natutuloy dahil sa inaatras ng complainant. August 2024, nakuhanan pa ng GMA Integrated News ang sospek na nagwala sa loob ng tanggapan ng Manila Police District. Inireklamo naman siya noon ng isang taxi driver dahil sa hindi niya pagbabayad ng 400 pesos na pamasahe. Mananatili sa kustodiya ng NCRPO ang sospek habang inihahanda ang kaukulang reklamo laban sa kanya. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang dayuhang sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga motorista, may panibago na namang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may 1 peso na dagdag sa kada litro ng diesel. 60 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 60 centavos din ang taas presyo sa kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggo na nataas presyo po yan ng gasolina, habang pang-anim naman para sa diesel at kerosene. Lunes latest mga mare at pare, chinika ng P-pop dance stars sa inyong kumare ang kanilang preparation sa Season 2 ng Stars on the Floor. Kailangan din i-maintain yung strength ng katawan kasi intense talaga yung labanan dito. Nag-training ng malala para maipakita ko po yung full potential. Kakaroon pa rin kami ng dance training, choreo training, conditioning, workouts. Ayan, yun yung mga parang napaghandaan ko din. Nagpe-prepare po ako ng mga bagong foundation ng dance genre kasi hindi po lahat alam ko. Ayun po, yung preparation po for those genres, parang nagtitake po talaga ako ng classes. Siyempre, doing research din po online. Bago ang premiere ng Stars on the Floor sa February 15 sa GMA, nagpakitang gilas muna sa All Out Sundays dance floor kahapon sina Jao ng Alamat, Jeremy ng Horizon, Denise ng Calista, Joker ng First One, at Sofia ng Kaya. Dance Authority members naman sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Dance Trend Master Coach J, at ang bagong member na si Raver Cruz. Hosted pa rin niya ni Asia's multimedia star Alden Richards. Watch out sa official reveal ng new set ng Celebrity Dance Stars. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang naarestong suspect matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Del Gallego, Camarines Sur. Chris, ano ang detalye ng barilan? Connie, nagpaalam daw siya sa mga escort na pulis na iihi sa bahagi ng Andaya Highway sa Del Gallego, Camarines Sur. Nang tanggalin ang pagkakaposas ng kamay niya sa likod,
Doon na siniko ng sospek ang pulis at inagaw ang service firearm. Tumakas ang sospek at pumasok sa masukal na bahagi ng barangay Kumaday-Kaday. Hinabol siya ng mga pulis at doon nangyari ang engkwentro. Nasawi siya matapos mabaril ng isa sa mga pulis. Ayon sa pulisya, sangkot sa kasong pagpatay ang sospek na ihatid sana sa Catanduanes mula sa Pasig City. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na iligal at walang basihan sa international law ang pagpapatrolya ng China sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng bilateral exercises ang Pilipinas at Amerika roon kamakailan. Nauna nang sinabi ng China na pang-uudyok ng gulo ang naturang bilateral exercises. Balitang hatid ni Darlene Kai. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, nakaschedule ang kanilang exercise sa Baho de Masinloc at nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipagpapatuloy raw nila ito kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Ginagawa rin daw ng China ang parehong pattern ng unlawful action sa ibang bansa ng Southeast Asia. Ang pagpapatrolya at aktibidad daw ng China sa Baho de Masinloc ay isa pang iligal na aksyon na anilay dapat itigil dahil wala itong basehan sa international law. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng Radio Challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iniimbitahan dyan ni Tariela si Senator Rodante Marcoleta, kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng senador sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules na tila pagsusulong na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala ito sa EEZ o Economic Zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Si Tariela na raw ang bahalang mag-ayos at sasamahan niya pa raw si Marcoleta. Dagdag pa ni Tariela, sigurado siyang malugod na tatanggapin ng mga taga-Pag-asa Island si Marcoleta. Sinisika pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na wala siyang sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Anya, pilit pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi. Sabi ni Professor Paulo Emanuel Tamasin ng UP College of Law, dapat maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa mga binibitawang salita. May mga pahayag daw kasing posibleng makita na pagtatraidor sa interes ng bansa. Sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, sa Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. May konteksto po yun na kailangan may digmaan na nagaganap or active war na nagaganap. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko, yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition ng treason. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po sa paanyaya ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kay Senator Rodante Marcoleta na sumama sa pagbisita sa Kalayaan Island Group. Kausapin na po natin mismo si Commodore J. Tariela. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello, good morning, Miss Tony, and magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay ngayong umaga. Opo, gaano ho kayo kaseryoso sa inyong imbitasyon kay Senator Rodante Marcoleta at maging kay Congressman Paulo Marcoleta na sumama nga ho dito sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group? Well, I'm very serious, no? There's not something na binanggit ko publicly para mag-joke lang. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila, no? Na sa Pag-asa, may mga kabataang Pilipino rito, may komunidad ng mga Pilipino
At ito ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ito tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard at hindi ito dapat ipamigay. At may nakipag-ugnayan na huba sa inyo mula po sa kampo ng senador? So far, wala pa tayong nare-receive. No? I never heard any pronouncement kahit man media interviews kay Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta whether they are willing to join the Maritime Domain Awareness Flight or they're going to charter their own aircraft papunta ng Pag-asa. Pero kayo po mismo, dito sa mga naging pahayag ni Senador Marcoleta, which he denied, na sabi niya na splice lang daw yung kabuuan ng ganyang gustong sabihin. Ano ho ba ang inyong tingin tungkol po dun sa naging pahayag niya? Alam pa rin sa akin, Ms. Connie, no? Removing my uniform or speaking as not part of the Coast Guard or any uniform service. Bilang Pilipino, nakakadismaya, nakakagalit, nakaka-disappoint. Bakit tayo mayroong isang elected member in the Senate and Congress na ganitong magsalita na tila winawalang bahala ang ating posisyon pagdating sa West Philippine Sea. It's very disappointing. At kayo ho, ano naman ang posisyon nyo dun sa dinagdag pa ho niya, no? Sabi ho ni Senator Marcoleta na ang gusto raw niyang ipunto sa kanyang pahayag ay magbigay ang Pilipinas ng mapa sa United Nations para maisama daw ang West Philippine Sea sa International Hydrographic Organization para maipaalam sa buong mundo na inaangkin nga natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Group. Alam mo, sa totoo lang, Ms. Connie, sino pa ba sa mundo ang hindi nakakaalam na meron tayong ipinaglalaban sa West Philippine Sea? I don't think that is the real intent of Senator Marcoleta. The transcript of the commission appointment where he said to give up Kalayaan Island Group is very clear. Ano sa tingin ninyo, sir, ang kanyang intent kaya? Well, para sa akin, siya dapat mag-explain niya, no? Na bakit tila baga ang pagsasalita niya ay imbis na kundinahin ang illegal at agresibong paggalaw ng China ay tila umaayon sa interest ng People's Republic of China at ina-undermine ang ating posisyon. Okay. Reaction niyo naman po dun sa puna, no, ng kanyang anak na si Congressman Paolo Marcoleta na ano raw ba daw ang pakay ninyo, no, sa pag-iikot sa mga eskwelahan? Pagbabantay at pagprotekta raw dapat sa dagat ang inyong tinututukan. Ang daming alam ni Congressman Marcoleta. Kung ako sa kanya, samahan niya ako. Tapos makinig siya sa pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea para mas maintindihan nilang magtatay. Okay. Ito ho bang pag-iikot nyo sa mga eskwelahan, is it part of educating yung mga kabataan po? Dahil meron ding panukala na isama na ang tungkol po sa WPS curriculum. Well, una sa lahat, no, we have close coordination with the Department of Education kung saan ini-engage din natin ng mga public school teachers na nagtuturo ng 4th grade, 6th grade, and 10th grade in preparation for the newly approved na curriculum, no, nitong coming school year about the West Philippine Sea para sa mga public school teachers. Secondly, I really support, no, itong paninindigan ni Senator Erwin Tulfo na isabatas, no, ang pangangailangan natin na isama sa curriculum ang West Philippine Sea. But at the same time, I would also like to take this opportunity to recognize yung mga sinimulan na ni Secretary Sani Angara sa pagpapatibay ng ating kaalaman pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At isa pa ho sa mga ipinunto rin ni Congressman Marcoleta yung pakikipagdialogo at diplomasya daw ang kailangan para maigiit kung ano ang sa Pilipinas. Kung gerahin daw ba tayo ng China, kayo raw bang nasa unang hilera o ibabalan niya lang kayo sa kanyon? Ano ho ang masasabi niyo rin? Alam mo, Ms. Connie, hindi ko maintindihan kung anong pagkakaintindi ni Congressman Marcoleta ng gera. No? This has been the line of the previous administration noong panahon ni Pangulong Duterte na wala siyang magawa sa West Philippine Sea dahil magkakagera. But we need to understand, 3 taong mahigit nang tinitindingan ni Pangulong Marcos ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi pa naman nagkakagera. No? Secondly, yung argument niya na dialogo, diplomasya, negosasyon, is also being engaged by the Department of Foreign Affairs. No? Hindi naman natin to pinipigilan. Our DFA, the diplomats under Secretary Tess Lasso, has been engaging actively the People's Republic of China. And lastly,
the transparency efforts of the National Task Force for the West Philippine Sea is not provocation. We're just telling the world what is happening, and we're exposing the illegal and aggressive actions of the People's Republic of China. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming oras. Thank you, Ma'am Connie. Yan po naman si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Susubukan pa natin kunan ng bagong pahayag ang mag-amang Marcoleta tungkol po sa mga sinabi ni Commodore Tariela.